Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Keke. Walang eksaktong taon. Iloilo. Nabansagan nitong Keke noong bata pa dahil sa dami ng beses nitong nabubukulan. Batang lansangan at pasaway na bata, kaya laging hinahabol ng ama ng pamalo. Ke, saan ka na naman pupunta? Ang init-init sa labas. Mamaya pag uwi mo, amoy araw ka na naman. Sinasabi ko sa'yo, pagdating ng alas 5 at hindi ka pa nakakauwi, sinturo ni Judas ang ipapalo ko sa'yo. Wika ng ama. Naitago na lang natin sa pangalang Tatay Bunjok. Ay, naku, Keke. Makinig ka sa tatay mo, ha? Ni minsan, hindi mo na ako sinunod na bata ka. Niloloko-loko mo ba ako? Ano dyan, sa tatay mo, bahala kayong mag-usap. Wika ng ina. Naitago na lang natin sa pangalang Nanay Bining. Naku naman po to si tatay oh. Malaki na po ako eh. Huwag po kayong mag-alala. Uuwi po ko. Sasamahan ko lang si Duyong. Mangunguha kami ng santol dun sa taniman nila Sir Flores. Wika ni Keke. Bakit doon? Ang layo nun ah. Saka, alam mo namang madadaanan nyo yung bahay nila Mayang. Sige kayo. Kakainin kayo ng mga yon kapag nagkataon. Kahit anong sabihin ng tatay, umaasta si Keke na wala itong naririnig. Wala ding magawa ang ama kung hindi bigyan ng pangontra ang anak. Kahit matigas at pasaway ang bata, mahal na mahal siya ng mga magulang. Nag-iisang anak kaya masyadong napagbibigyan sa mga gusto. Nilagyan ni Tatay Bunjok ng sinturon na yari sa basyawan. Binilinan niya si Keke na gamitin lang ito kung kinakailangan. Hindi naman yon mapapansin dahil mahaba ang suot niyang pang-itaas. Sasama ka ba, Ke? Tio Bunjok, isasama ko po siya. Babalik naman po kami kagad. Magluluto daw po si ate. Maunguha lang po kami ng masarap na santol. Wika ng pinsan. Naitago na lang natin sa pangalang Duyong. Nagpaalam ka ba kay Sir Flores? Baka maraming bantay dun ha. Alam mo namang isang plato ng aso dun. Wika ni Keke. O siya, mag-iingat kayong dalawa ha. Wag na wag magpapagabi. Alam nyo naman ang daanan mahirap. Baka makasalubong nyo si Mayang. Eto, bote ng lana at himag. Itago nyo sa bulsa. Kapag kumulo yan, siguradong may malapit na aswang. Wala namang mawawala kung mag-iingat kayo. Sabay pa na sumagot ang dalawa. Bit-bit ni Duyong ang buslo, habang si Keke naman ang nagdala ng supot. Habang binabagtas ang lapad ng palayan, sumisipol ang dalawa. Malayo ang lugar sa mga kabahayan at habang naglalakad, nabaling ang atensyon nila sa maliit na kubo. Merong nagwawalis na kubang matanda. Ito ay walang iba kung hindi si Mayang, na siyang ginagawang panakot ng ama ni Keke. Kahit pasaway, nagawa pa ng dalawang magbigay galang sa ali. Uugod-ugod na ito at pansin ng dalawa na nag-iisa lamang ito sa kubo. Magandang hapon po. Makikiraan lang po. Wika ni Keke. Aba, mga bata, ay sanang punta nyo. Huwag kayong pumasok dyan. Delikado. Wika ni Mayang. Napahinto ang magpinsan.
Akmang magsasalita pa sana, biglang naramdaman ni Keke ang langis na nasa loob ng bulsa. Napatingin ito kay Aling Mayang habang pinakikiramdamang uminit ang bote. Mga bata, huwag kayong maniwala sa matandang yan. Sige na, lumakad na kayo. Maraming mga santol ngayon, lalo na sa bandang kaliwa ng taniman. Wika ng hindi kilalang lalaki. Maraming salamat po ah. Halika na Ke, hayaan mo na si Aling Mayang. Nakakatakot eh. Bilisan na natin na makauwi na. Wika ni Doyong. Pero teka, kilala mo ba yun, Doyong? Sino? Yung lalaki kanina? Hindi eh. Teka, nasan na ba yun? Biglang nawala ah. Ang bilis maglakad. Napaisip ang bata. Ngunit muling uminit ang bulsa habang karap ang ale. Kaya nagpa siya na si Keke na umalis na sa lugar. Pinuntahan nila ang kaliwang bahagi kung nasaan ang sinasabi ng hindi kilalang tao. Nang makalapit ang dalawa, bumungad sa kanila ang mga puno ng kasoy at santol na hitik sa bunga. Ke, matutuwa si ate nito. Ang dami niyang magagawang palaman. Hoy, akit na ako ha. Ikaw yung taga-salo ha. Oo nga no, ang dami ng bunga. Sige na, umakyat ka lang. Ako nang maunguha ng mga buto ng kasoy. Masarap yung gawing bandi. Tugon ni Keke. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, merong nakamasid sa kanila. Hindi na namalaya na magpinsan ang paglipas ng oras. Habang abala sa pangunguha, may kung anong lumapit sa kanila. Pareho silang nasa puno ng mga oras na yun. Napansin nilang gumagapang ang mabalahibong nilalang. Mapula ang mga mata, mahaba ang mga pangil, pati na rin ang mga kuko. Yung, may alimaw. Nasaan ka? Huwag ka munang bababa ah! Wika ni Keke. Ke, andito ako sa kabilang sangay. Oo, nakikita ko. Paano tayo makakababa niyan? Tugon ni Doyong. Hindi ko alam eh. Palubog na pala yung araw oh. Naku naman oh, kinakagat pa ako ng antik eh. Tumaas ang tensyon sa lugar nang biglang sinuwag ng kung anong hayop ang inakyatan nila. Sumigaw ang dalawa sa sobrang takot. Nagpalipat-lipat ng sanga si Keke dahil padami ng padami ang malalaking langgam na kumakagat sa buong katawan. Sumisigaw ito ng tulong, ngunit walang ibang tao sa lugar. Hanggang sa napatapak si Keke sa marupok na sanga. Bumulusok siya pa ibaba. Bumagsak ito sa mismong likuran ng nilalang. Napaangil ng malakas ang nilalang. Hindi dahil sa pagkabagsak ng bata, kung hindi sa sinturong basyawan na dumikit sa katawan nito. Napabangon si Keke at kagad na lumayo sa aswang. Kumukulo ang bote sa bulsa. Natapon na ito sa suot niyang maong. Humarap si Keke sa nilalang na hindi na nakabangon sa nangyari. Tinanggal ng bata ang suot na sinturon na gawa sa basyawan. Paulit-ulit na hinampas ang nilalang hanggang sa unti-unting nagbago ang itsura nito. Ikaw? Yawa. Ikaw yung nagpapunta sa amin dito ah. Aswang ka pala. Halika dito. Hindi kita titigilan ng hampas ng sinturon. Wika ni Keke. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Kapag tuluyang nilukob ng kadiliman ng liwanag, tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo.
Wika ng lalaki. Pinagmasdan ng kapaligiran. Tinawag niya si Duyong na umiiyak sa taas ng puno. Duyong, ayos lang ako, huwag kang matakot. Makikita ng halimaw na to yung hinahanap niya. Oy pangit, hindi mo ako masisindak. Kung gusto mo, lumapit ka pa nang makita mong hinahanap mo. Talagang matapang ka, bata. Malapit ng dumilim. Tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Kasabay ng pagdilim ng lugar, ang patuloy na pag-angil ng aswang. Kaso nga lang, isang malakas na alulong ng aso ang narinig niya. Bigla na lang itong tumalon papunta doon sa nilalang. Asong may dalawang kulay, kalahating itim at kalahating puti. Napatingala si Keke sa puno ng santol at tinitigan ng pinsan. Bumaba ito ng puno na may halong pagtataka at takot. Ilang sandali pa, may nakita silang liwanag ng sulo. Dumating si Aling Mayang. Bilisan nyo na mga bata. Ano bang inaantay nyo? Kumilos na kayo at baka maabutan pa tayo ng mga kasama niyan. Habang bitbit pa rin ni Duyong ang buslo, hinawakan niya si Keke sa kamay at kaagad na nilisan ang lugar. Kasama ang matandang Ali, binagtas nila ang daanan pauwi. Hindi makapaniwala ang dalawa sa mga nakita. Nung malapit na silang makatawid sa palayan pabalik ng baryo, huminto ang matanda. Nasa likod nito ang dalubhasang aso. Ligtas na kayo dito. Mabuti na lang naabutan ko kayo. Kabilugan ng buwan. Oras ng mga dayo. Pumupunta sila sa lugar para mambiktima. Pinayuhan ko kayo, pero hindi naman kayo nakinig sa akin. Pasensya na po, Aling Mayang ha. Sa susunod po, makikinig na po kami. Maraming salamat po sa pagligtas mo sa amin ha. Sino po yung aso nyo? Pwede po ba manghingi pag nagkaroon ng anak? Ang ganda po kasi saka ang laki. Wika ni Keke. Tumawa lang ang Ali. Ang sabi niya, hindi ito ordinaryong aso dahil gabay ito ni Aling Mayang. O siya, umuwi na kayo. Hayaan nyo. Sa tamang panahon, titignan ko kung mabibigyan kita. Sa nakikita ko, pasaway kang bata, pero mabuti ang kalooban. Panahon lang ang makakapagsabi. Umalis na si Aling Mayang. Inilihim na lang ng magpinsan ang nangyari. Nang sa ganon ay hindi mag-alala ang pamilya. Ngunit ito ang nakapagpabago sa isipan ni Keke. Naging matino. Nawala ang pagiging pilyo. Sa paglipas ng mga araw, naging masunuri na siya sa ina at tatay. Ngunit kahit kailan, hindi niya na nakalimutan ang napakalaking aso na may dalawang kulay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Wilma. Walang eksaktong taon. Leyte. Si Wilma ay nag-iisang anak ng mga magulang. Ayon sa ina, nawala ang panganay na kapatid ni Wilma noong sanggol pa lamang ito. Kaya naman mas dobleng pag-iingat ang ginawa ng mga magulang niya sa kanya. Walang sandali na naalala si Wilma na hindi niya kasama ang ina. Dahil doon, madalas na umaasa si Wilma sa tulong ng ina na nadala niya hanggang sa pagtanda. Kaya pagtungtong ni Wilma ng high school, noong nagkaroon ng sakit sa bato ang ina, napilitang tanggalin ang isang bato nito dahil malugmahana ang kalagayan.
Hinay-hinay na ang ina sa pagkain at kalaunan. Gumaling naman ito. Ngunit bago makapagtapos si Wilma, muli na namang nagkasakit ang ina sa bato. Wika ng doktor, maaaring namanan niya ang sakit sa mga magulang. Dagdag pa dito ang hindi mabuting pamumuhay. Kung hindi sila makakahanap ng bato sa lalong madaling panahon, maaaring 1 buwan na lamang ang itatagal ng ina. Nanlumo si Wilma sa balitang narinig. Kahit na maaaring paraan ito ng Diyos. Kahit na maaaring paraan ito ng Diyos upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng ina dahil bukod sa pisikal. Napag-alaman din itong may kalaguyo ang ama. Hanggang sa tuluyang namatay na ang ina. Inisip na lamang ni Wilma na maaaring yun lang ang paraan para makapagpahinga ng tuluyan ng ina. Ngunit hindi niya kaya na mabuhay nang wala ang ina. Araw-araw niya itong binibisita sa ospital. Palagi niyang tinatanong ang doktor kung nakahanap na ba ng bato na pwedeng may palit sa ina. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin silang nahahanap. Dagdag pa ng doktor, kailangan pa nilang maghintay ng 3 hanggang 6 na buwan. Ngunit 1 buwan na lang ang taning sa ina. Nang problema si Wilma dahil doon. Nagpapasalamat naman siya sa ama kahit papano. Bagamat sumama na ito sa iba, hindi naman niya pinabayaan ang mag-ina. Siya ang sumagot sa lahat ng bayarin sa ospital, pati na rin ang pagpapagamot ng ina. Kaya hindi nila kayang magalit dito ng tuluyan. Abay, Wilma, huwag ka nang umiyak dyan, anak. Kahit anumang mangyari, sigurado akong ito ang mas makakabuti para sa lahat. Tandaan natin na kahit kailan, hinding naging mali ang Diyos. Lahat ng mangyayari ay sadya at may rason. Ipangako mo sa akin, iha. Palagi kang ngingiti kahit mahirap ang pinagdadaanan mo, ha? Siyempre, ayaw ko namang makitang malungkot ang kaisa-isang anak ko. Wika ng ina habang pinupunasan ng luha ni Wilma. Opo, Nay. Pangako ko po nangingiti ako palagi kahit na mahirap ang buhay. Para po sa inyo. Kaya, Nay, magpagaling ka po, ha? Hindi ko po nasusuklihan lahat ng sakripisyo nyo. Parang awa nyo na po. Hintayin nyo ako, ha? Pagmamakaawa ng anak. Hinalikan ng ina sa noo si Wilma at hindi niya mapigilang tumulo ang kanyang luha. 1 linggo na lamang ang natitira sa buhay ng ina. Kung hindi pa rin makakahanap ng donor, magiging huli na ang lahat. Kung saan na napunta si Wilma, kinausap na rin niya lahat ng kamag-anak upang manghingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, walang tumutugma. Kung meron man ay hindi sila handang magbigay upang matulungan ng ina. Hindi makapaniwala si Wilma sa mga kamag-anak. Ang lakas nilang manghingi ng tulong sa ina noong masigla pa ito at hindi rin sila nagbabayad ng mga utang. Ngayon kailangan sila ng ina. Hindi sila marunong magbalik loob. Habang nasa labas ng ospital si Wilma, iniisip niya ang pagkawala ng ina. Hindi niya ito matatanggap. Kaya naman kinulit niya rin ang ama na makahanap ng donor ngunit abala ito sa bago niyang kinakasama. Walang magawa si Wilma kundi magdasal na lamang dahil wala naman siyang kakayahan upang tulungan ang ina. Hanggang sa 2 araw na lang ang natitira. Kitang-kita sa mukha ni Wilma na namatayan na siya kahit nabuhay pa naman ang ina. Ilang araw na siyang hindi kumakain o natutulog na maayos. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kapag dumating ang araw na kanyang kinakatakutan. Habang naglalakad si Wilma ng tulala, hindi niya namalaya na nasa likod na pala siya ng ospital. Babalik na sana si Wilma
Ngunit pagtingin niya sa paligid, hindi naman siya pamilyar sa lugar. Ilang minuto siyang pabalik-balik ngunit kahit anong lakad, tila hindi ito nakakalis. Nabalot ng takot ang gabi ni Wilma na mapagtanto na maaaring may elementong gumawa nun sa kanya. Pamilyar naman siya sa ilang elemento na may kakayanang lumika ng ilusyon upang hindi siya makabalik sa daan. Hindi naman nabahala si Wilma dahil sa pagkakaalam niya, maaaring kapre o tekba lang ang mga ito. Kailangan lamang niyang baliktarin ang damit at makakauwi na siya. Ngunit nang gawin niya iyon, hindi pa rin pamilyar sa kanya ang daan. Dito na nagsimulang kilabutan si Wilma nang makakita siya ng itim na aso. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba o meron na talagang mangyayaring masama sa kanya. Napaatras si Wilma, ngunit hindi niya inaalis ang pagtingin sa hayop. Hindi niya maisip na merong kakayanan ng aswang na magbanipula ng kapaligiran. Tumalikod si Wilma. Tinignan ang hayop sa gitna ng mga binti. Nagdadasal na sana ay nagkakamali lang siya. Nakita niya ang tunay na anyo nito. Tila isang tao nakadapa. Nagsilbing mga paadi ng dalawang braso. Matalas sa mga ngipin. Itim ang balat. Sa sobrang itim ay kahit madilim ang kapaligiran, aakalain mong anino lamang. Walang segundong sinayang si Wilma at agad siyang kumaripas ng takbo. Bagamat hindi niya alam ang direksyon pabalik, hindi rin niya alam kung saan siya papunta. Ngunit ang alam niya sa oras na yun, ang mas mahalaga ay makawala siya sa paningin ng nilalang. Hindi naman bago ang kwentong aswang kay Wilma. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang magiging biktima nito. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, hindi na niya kinaya dahil sa pagod, puyat at gutom. Naiisip niya kung mamatay man siya, hindi rin yun masama para sa kanya. Iniisip niya na kahit papano, makakasama naman niya ang ina sa kabilang buhay. Kaya kahit natatakot, walang pag-aalinlangan niyang hinarap ang nilalang. Bahagyang napatras si Wilma nang makita niya ito. Napansin niya ang biglang paglaki ng nilalang, hindi katulad kanina. Nang ilang metro na lamang ang kanilang layo, sa hindi maintindihang damdamin, kaagad na kumuha ng mahabang bakal si Wilma. Bagamat sinabi sa sarili na mukhang hindi naman masamang mamatay, hindi niya alam kung bakit lumalaban ang kanyang katawan para mabuhay. Ilang beses hinampas ni Wilma ang nilalang. Hindi rin siya makapaniwala na kinaya niya iyon. Siguro nga kung buhay na ang nakataya, nakakagawa tayo ng hindi pangkaraniwan. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na makilala pa ang mukha ng nilalang. Durog na ito at duguan. At parang naipit ng napakalaking bato. Narinig niya ang kampana ng ospital. Hudyat na 12:00 na ng hating gabi. Kaagad sinundan ni Wilma ang ingay ngunit napatigil siya na makaisip ng paraan. Nagmamadali niyang hinanap ang doktor at ibinigay ang dalang supot na may lamang loob. Bagamat nagtataka at nababahala ang doktor, kaagad niyang inoperahan ang ina. Sa kabutihang palad, sakto naman ito sa pangangailangan ng ina. Sobrang natuwa si Wilma sa balita ng doktor. Saan mo ba ito nakuha, Iha? Hindi normal na may batang papasok dito sa ospital bitbit ang supot ng laman ng tao. Kung hindi mo agad sasabihin sa akin, mapipilitan akong tumawag ng otoridad para... Hindi natuloy ang pagsasalita ng doktor nang lantakin siya ng ina. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano ito lamunin ng ina. Naririnig din niya ang pagmamakaawa ng doktor, ngunit mas mahalaga kay Wilma ang pagaling ng ina. Mabuti naman ho. Magaling ka na, Nay. Bati ni Wilma sa ina at nginitian siya nito.
Hindi na baling may mawalang buhay ng iba. Para kay Wilma, ang buhay ng ina lamang ang mahalaga sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat upang makasama lang ito. Hanggang sa bumalik ang wisyo ng ina. Sinabi niya ang nangyari at napagalitan niya ang anak. Naganap na lamang sila ng ibang alternatibong pagkain para hindi na makapatay ng inosenteng tao. Nagkasundo ang mag-ina na hayop na lamang ang kakainin dahil hindi nakakayanin pa ng konsensya na madagdagan pa ang napatay ng ina. Bagamat kitang-kita ang pagsisisi sa ina, walang bahid ng konsensya na naramdaman si Wilma. Kung isang araw, mapadaan kayo o makilala niyo si Wilma, hindi naman kailangan mag-alala sa nanay niyang aswang. Sa halip, humanga tayo kay Wilma na handang ialay ang buhay. Madugtungan lamang ang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina.